Bagamat hindi nga ako naniniwala, magtatanong nga ako sa iyo, Trillanes, totoo ba yun? Na may nagutos sa iyo at tayong malaking mama. No, nasabi ko na rin, banggitin na natin, malaking mama. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? At alam nyo po, medyo hindi ko po alam kung sa katunayan ako ay matutuwa, matatawa, o maiinis dito sa mga pinagagawa ni Trillanes. Sino kaya ang bumubulong-bulong dito kay Trillanes? Mamaya kasi meron ding bumulong sa akin. Kung sino, di umano, ang bumubulong kay Trillanes. Pero bago tayo magsimula, gusto ko rin malaman ang inyong parte. Sa tingin ninyo, kung merong padrino si Trillanes, sino kaya ang bumulong dito kay Trillanes? Sige nga, gusto ko lang malaman. Pagpasok po, wag po kakalimutan like po kayo agad at panawagan po sa mga DDS, mag-subscribe po kayo. Coach Oli, News PH. Nako, ito yung editor ko, nagbibigay ng delikado. Ayan, pag-uusapan po natin ngayon, napakainit. Ito, Trillanes, dinimanda si Atty. Roque, si Banat Bay at ang SMNI at ang mga pro-Duterte. Abay, grabe. Kawawa naman. Kawawa naman. Hay, nako. But hopefully, kayo ay nasa likod ng Banateros Brothers, lalong-lalo na ngayon, kay Banat Bay at syempre din kila Atty. Roque at sa SMNI. Tatandaan nyo po, patuloy pong nakikipaglaban itong mga taong ito, including SMNI. Kaya marami pong nadawit dyan, pambihira. Hay, nako. Direct to the point tayo. Eto na po. Eto, mainit-init. Ang reklamong libel at cyber libel si dating Senador Antonio Trillanes laban kina dating presidential spokesperson Harry Roque, sa vlogger na si Banat Bay at sa ilang host at executives ng SMNI. Grabe. Ngayon, eto, kalat na kalat ngayon sa media. Mainstream media, major mainstream media, eto balita. Unahin nyo, sa maisog, hindi man lang ito mabali-balita. Hindi ganitong kumakalat. Etong patungkol dito sa PIDEA Leaks, hindi man lang talagang binabalita. Samantalang, etong demanda ni Trillanes kay Atty. Roque, Banat Bay at iba pa, kanina pa binabalita yan, paulit-ulit. Mapa-vlogger, mapa-mainstream media, grabe, no? So dito pala makikita mo, ano ang larawan ng mamamahayag, ng mainstream, ng media, ng social media sa bansang Pilipinas. Grabe. So pagka ikaw ay ang iyong binabalita, ang iyong laman ng iyong balita ay pagtama sa mga Duterte, nako, wag ka na. Wala na po kayong aasahan. Basta against Duterte, balita yan, kalat yan. Well, naman ni Roque, ang reklamo ay patunay na hindi raw naniniwala sa freedom of expression ang dating senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Dumating sa Quezon City. Ang pogi-pogi mo, Trillanes. Dito si Trillanes, mahilig talaga sa camera, no? Dati pa daw ito Oo, pati nung panahon pa raw, kanina kinikwento ni Banat Bay sa SMNI, di ba? Kahit nung panahon pa, nung mutiny. Hindi naman pala siya ang leader, pero talagang pag may camera, iba ang galawan. Di umano. Kailangan liwanagin yan. Baka mamaya tayo naman ang madimanda nito si Trillanes. Ba't ba ako senator ng senator? Sabi ni White Angel, obvious na obvious ang mga mainstream media, so sad. Sabi naman ni Fatima, okay na din yan, coach, para mas magalit ang lahat kay Trililing. Ito pag-uusapan natin. Sino ba ang bumubulong dito kay Trillanes? Kasi may nagsabi po sa akin, hindi ko na lang siguro sasabihin sa inyo ng derechahan, kayo na lang manghula. Okay? Ito po ay isa sa mga galit na galit sa Duterte. Okay? Kasi po, pati SMNI, binakbakan. Damay pati po SMNI. No? At ang nag-utos daw, kasi nagtataka ako kahit anong silipin ko, hindi ko maintindihan ano tong pinaggagawa ni Trillanes No? Pero may nag-utos daw to sa ibabaw. Sana naman po, ito ay walang katotohanan. Ako po ay hindi naniniwala nga dito. Ayaw kong paniwalaan
Pero doon sa mga target, alam na alam mo, may galit sa Duterte. Para nga ang galit mismo, to be specifically kay Sara. Kay Sara po. No, alam nyo naman, di ba? Meron ding inggit kay BP Sara dahil merong gustong pumosisyon dyan. No? Yan po ang sabi sa atin. Bagamat hindi natin mapapatunayan yan at mahirap naman tayo maghusga, pero kasi yung ikot no? Itong nakakatakot dito. Binubusalan na po at ginagamit, di umano, ito si Trillanes. So, in short, marami pong gagamitin, lalong-lalo na pagpalapit na po yung eleksyon. Babanatan yan. Roland Dome, sabi niya, kasama kayong tatlo, Coach Oli Banateros Brothers. Saan po? Babae o lalaki, Coach, ang nagutos? Ang sabi po sa akin ay lalaki. Malaking mama. Nako, sino yon? Malaking mama daw malaking mama. Ako naman hindi naniniwala, pero medyo malaki siya. Malaki. Kasi hindi naman siya papansinin Nung mga talagang lehitimong pulahan, hindi siya papansinin. Kasi walang kwenta para, sabi nga ni Banat Bay, walang kwenta kung ito ang gagamitin. Kaya lang yung isang tao na yon, di umano. Bagamat hindi nga ako naniniwala, magtatanong nga ako sa iyo, Trillanes, totoo ba yun? Na may nagutos sa iyo at tayong malaking mama. No, nasabi ko na rin, bagitin na natin, malaking mama. Kasi yun, alam mo naman, kayo na lang po muna. Anong klaseng mga vloggers ang pumupuri doon? May umamin pang nagbayaran siya. Diba? So yun, walang pili-pili yun. Basta tatamaan ng Duterte. Pakpak yun. Ay, nako. Kaya, mga politikong gumagamit, easy lang kayo, baka mamaya, balikan kayo niyan. At sana naman, Trillanes, hindi ka nagpapagamit. Kaya lang, ewan ko, mahirap ng, sa tingin ko, eto. Basta mailusot niya yung pagkapanalo niya. Diyan sa Caloocan, palagay ko, papagamit to Prosecutor's Office si dating Senador Antonio Trillanes. Inireklamo niya ng libel at cyber libel ang kilalang kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si dating Presidential Spokesperson Harry Roque at vlogger na si Banat Bay. Damay pa talaga si Banat Bay, no? Ay, nako. Ito rin, posible. Posible, hindi lang Duterte ang target dito. Pati SMNI. Kasi yung tatlo na yan Attorney Roque from SMNI, Banat Bay from SMNI, ibang mga personalidad from SMNI. Talagang, alam nyo, patatahimikin ng Duterte at patatahimikin ng SMNI. Kung hindi nila makuha na mabawian ng prangkisa ang SMNI, hindi nila maalis sa YouTube, gagawa sila ng paraan. Obviously, anong common denominator ng mga yan? Duterte at SMNI. And it's very, very obvious. Now, nasa sa inyo na lang yan. Kung paano nyo huhusgahan, kung kaninong utos yan. Kaugnay ito ng akusasyon daw ng dalawa na ibinenta ni Trillanes ang Scarborough Shoal sa China noong panahon ng kanyang back-channel talks noong 2012. Hindi po ako kasama. Ako hindi ko po alam Antayin ko dito sa address ko kung may darating na Pero wala, hindi naman po ako nabanggit Kami ni Boss Dada, hindi po kami nabanggit. No, si Banat Bay lang. Sabi dito ni Laili, patatahimikin din yan, mga yan, ang mga DDS vloggers. Abangan natin. Diba? Kung lahat ng mga DDS vloggers patatahimikin, obvious na yan kung kaninong galawan yan. Yung binulong sa akin na galing doon sa malaking pama, di umano, confirm yun. Ako hindi ako naniniwala doon. Sabi ko, hindi, malabo. Sa totoo malabo. Sabi ko, anong pag-iinteresan pa ba naman niya si Trillanes? Anong magagawa niyan? No? Kaya, ewan ko lang pero pag binanatan niyan, karamihan ng DDS vloggers, alam na natin kung kaninong yan. Kaninong kumpas yan. Post daw ni Roque ang aligasyon sa kanyang Facebook page. Ipinost naman daw ni Banat Bay ang video ni Roque. Eto, tanong. May pinost si Roque. Tapos, pinost din ni Banat Bay at sinang-ayunan niya. Kaya nadamay si Banat Bay. Roque versus Trillanes, yan po yung title. Sino ba ang tama? Siguro, yan ang nakalagay. Okay? Ngayon, meron nga tanong si Banat Bay dyan kanina sa SMNI. Sabi niya, paano kung pinost din
At marami ring nag-post yan ng mga Ensimada vloggers. Naalala nyo? Hindi lang naman si Banat Bay ang nagkuha niyan eh. Umagri lang si Banat Bay, di umano, dito sa sinabi ni Roque. Yan po ang sabi sa balita. Pero maraming kumuha, yan, yung balita na yan. Kahit mga Ensimada vloggers. So ang tanong ito, dinimanda ba sila dahil pinalabas nila yung video ni Atty. Roque or dinimanda sila dahil sumang-ayon sila kay Atty. Roque? Kasi kung dahil pinalabas lang yan, maraming nagpalabas. Hindi lang si Banat Bay. Napag-initan. Pwede pa tayo siguro maniwala kung sakali na sinabi kasi sumang-ayon si Banat Bay kay Atty. Roque. Pero tatandaan nyo po hindi naman na-interview natin kanina si Atty. Roque at ang sabi, hindi naman daw niya sinabing ibinenta ni Trillanes yung parte dyan sa West Philippines. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman